sabi ng iba, nalulugi raw yung mga local farmers nga po natin kapag dumadagsa itong Yung mga mga imported imported. na bigas. So paano po na babalanse ng DA ang pagtulong sa ating mga consumers at sa ating mga magsasaka? Ito nga po, ang panukala or nagiging, kumbaga, ang direksyon po ng aming secretary, si Francisco Kiko Chulaurel Jr., lalo na po pagdating ng sakahan, katulad po nangyari last year, sinususpindi po niya yung importation para po talagang yung atin pong presyo ng palay ng ating magsasaka ay talaga naman pong tumaas. At the same time ngayon po, meron po tayong, kumbaga, hindi ho natin full swing, no? Hindi ho lahat ngayon nakakapag-import ng madami. Kinokontrol po natin, binibigyan po natin ng mga allocation po yung ating mga importers para po talagang hindi ho katulad noon na walang limit, kumbaga. So, ginagawan po natin ngayon ng limitasyon, of course, para hindi ho mag-flood or mag-import ng napakaraming imported At saka na bigas. yung mga hoarders. Oo, Nasaan na ba yung mga hoarders nung, na I think that was last year, kinasuhan or nagkasunod-sunod. kakasuhan, nakasuhan ba, nakakulong ba? Oo. Alam ko po may kaso, but kung sa Baka kulong, nag-hoard pa rin. Anong parusa nga pala dyan sa ano? Base po sa Price Act, pag sa hoarding yan, ngayon po alam natin merong anti-economic agricultural sabotage, ano? Sabotage, yeah. Medyo, pagka Oh, medyo importer, yes. yan, pag 10 million and above po yung yan, medyo reclusion perpetua yan, medyo okay. dahil economic sabotage nga po. Pero pagdating dito po sa price cap, kung sa hoarding, depende po, pwedeng magkakakulong up to 10 years. And then meron din pong multa hanggang 1 million pesos. Depende po yan kung gaano po kalaki ang mahuhulian or ano po yung hino-hoard po nila. Okay. At yung plano nyo pong magpatupad ng price cap, magkano po ito para sa imported rice, ano? Meron na po tayo existing na price cap ngayon, yung ating EO 118. Naging effective po ito May 14, 2026. For 30 days, temporary lang naman po ang price cap. So 30 days po ito. So May 14 hanggang June 12 po ang implementation nito. 50 pesos po ang price cap or ceiling natin para sa imported 5% na broken na bigas. So meron po tayong pinalabas na kumbaga advisory sa atin pong mga stakeholders, sa ating general public, kung saan po merong mga brands talaga. Kasi hindi ho natin ma-distinguish kung ano ba mga variety ng bigas ngayon. So ang ginawa po natin, ang ginawa natin talagang yung branding na, kasi doon na nakikilala yung mga imported brands, no. Yung nagpalabas po tayo na ang limit po talaga ng presyo nila dapat ay 50 pesos. So kung lumagpos po ng 50, yan po yung ginawa natin nito. Recently, nagma-market visit po tayo at sinisita po natin yung mga lumalagpas ng 50 dahil po umaabot na siya ng 60 to 65. Yun, may 68 pa nga dun sa mga picture. local po yung iba dyan. 68? Opo, yung iba dyan local. Pero yung pong pag nakita nyo pong blue, yan, dapat yung po. blue imported. Dapat. Yung blue. Yan po yung makukulay na na sako na yung imported ba yun? Iba-iba po yun. So, meron pong mga brands talaga kami na nilagay po doon sa ating advisory kung ano po yung mga 5% broken. So, at merong saka, mga ano naman. Kung hindi broken, magkano naman ang presyo niyan? Medyo wala po kaming monitor ng hindi broken, ma'am. Meron talagang yung kumbaga yung almost perfect na kernel kasi pag titignan mo po. Yun, so 5% po yung talagang nasa merkado po natin na halos buo po yung kernel. Dati may nakita ko yung mga Pakistan na pag tinignan mo isa ako nakalagay doon, tsaka ibang itsura nung nila. Sabi ko, meron na rin pala tayo. Anong pinakamasarap kaya? Ako, Philippine rice pa rin. Oo, iba pa rin. Lalo na yung parang purple, brown, yung mga galing sa probinsya. Yung mga healthy, Mga special rice po yan. Yung brown rice, red rice, black rice. Dati sa Kasagada na kain ako, iba-ibang kulay. Ibang heritage heirloom rice po. Pero iba pa rin yung lasa ng traditional na rice. Parang kang kumakain ng papel Pwede mo namang ihalo. Alam mo ginagawa nila? Hinahalo nila. Para, alam mo yon, mix of heirloom rice and yung white rice. Nakakatulong ka pa sa farmers natin. Kasi may kamahalan. Yung talagang mga heirloom rice natin, which is sad. Kasi di ba dapat
wala kasing ganong karaming supply. So, all right. So, punta naman tayo sa last na po, yung expertise ni ASEC. Yung tungkol po sa kadiwa, yung benteng bigas. Baka may mensahe po kayo or paalala sa ating mga kababayan bago po tayo matapos sa interview. Okay, yung atin pong benteng bigas meron na, ay available naman po nationwide. Tayo po ay nakapag-expand na ng 36 to 36 provinces this year. Pero definitely po last year nakapag-launch na po tayo sa lahat ng provinces. Ang ginagawa na lang po natin ngayon, ini-expand natin through the help nga po of our LGUs para po matulungan tayo para ma-distribute po. Lalo-lalo na dun sa mga nangangailangan talaga dun sa kanilang mga respective areas. So, ngayon po, kasabi natin, 4 lang yung vulnerable sectors previously. Ini-expand na nga po natin. Sinama na natin ang farmers, ang ating fisher folk, mangingisda natin. Sinama na natin yung ating minimum wage earners. Sinama na rin po natin yung mga TODA, yung mga jeepney, transport sector, pati po teachers ng DepEd, sinama na rin po natin. At of course, yung ating minimum wage earners. Pag po may partnership tayo with the LGUs, binibigyan din po natin sila ng pagkakataon na piliin po yung mga nasa lower middle income classes nila, although wala po doon sa listahan natin. So yun po yung binibigay naming leeway kumbaga sila na po ang magde-decide kung kanino po nila ibibigay. At definitely naman po tayo ngayon ay talagang gusto natin mapalawak nga po as much as possible. Marami pa po ang makapag-avail nitong benteng bigas. As of this time po, almost 10 million, mahigit 11 million na po ang nakakapag-avail po nito base sa datos po natin. At nasa 805 sites na po tayo nationwide. Curious lang ako, ma'am, hindi pa kasi ako partner ng benteng bigas kasi nga dahil of course may mga napaprioritize Pero ano yung quality niya, whether sa quality, ano siya, parang buwagag? Ito pong ginagamit nating bigas ngayon, galing po ito sa NFA. At naalala po natin, di ba, ditong RTL, yung Rice Tarification Law, hindi na po kasi pwede magbenta ang NFA ng basta-basta lang. Buffer stocking po siya. Kaya lang, of course, kung wala pong calamity, walang emergency, nasa steady lang po, nasa store lang yung bigas. So, ang ginagawa po natin, tayo po, through the program, dahil inalaw po tayo na pwedeng magbenta ng benteng bigas. So, yun po yung kinukuha natin. 3 months and below po ang age ng ating benteng bigas ko. Kahit po talingin niyo po yung mga pumipila dyan sa ating mga benteng bigas, maganda po yung quality, hindi po ito binubok. Hindi naman yung parang baka kasi isipin nila baka patapon na yung binibigay niyo sa amin or hindi na ganun wala naman akong na-encounter na kaluma. Sabi niyo nga po 3 months and below. Binubukbok. Walang ganun. Which is good to know po. Ayan po. And saan pa mabibili yung mga benteng bigas po para sa ating mga kababayan? Pumunta po sila sa Kadiwa website po natin. Meron po tayo sa Facebook. Sa DA website din po. Nandun po yung mga listahan natin ng mga sites. Pati po yung schedule. Kasi nga po, konti lang po yung sites na talagang regular. Pero meron po tayong mga, kumbaga, nandun po kung kailan po sila pwedeng pumunta ron. At pwede po nilang i-check kung may malapit po sa kanilang lugar. Yun po yung ginagawa natin nga ngayon para ma-expand natin. Pati po yung mga DA trucks natin, yung ating mga ibang partner agencies. Yun po nakipagtulungan tayo para talaga pong mas maparami at mas madami pa yung makapag-avail. Pero limited, ano pong advice nyo? Do we have to register online bago pumunta? Kasi di ba misa haba ng pila, meron pang naatake sa puso. Para hindi ka nakapila. Meron po tayo kasing mga sites na talaga pong puntahan. Like dito po sa May Visayas Avenue sa Bureau of Animal Industry. So medyo malaki-laki po yan. So ginailangan po namin magkaroon ng appointment system. May ibang mga NFA sites din po tayo, warehouses, kung saan po, kumbaga, pwede po silang pumunta ron kasi regular po doon kasi NFA, yun na po yung source. So, kung may malapit po silang NFA na warehouse, malamang po sa hindi, yun po ay nagbebenta, pwede po silang pumunta ron. Mga Kadiwa stores din po natin. Meron tayong Kadiwa stores na regular pong nagbebenta po ng P20. Pero limited lang ang quantities na pwede bilhin. Pwede po sila makabili ng up to 10 kilos po. Okay. Yung 4 na vulnerable po, yung senior citizen, yung 4-piece, yung ating PWDs tsaka solo parent, pwede po sila makabili ng up to 30 per month. Pero per day is 10 kilos po ang limit. Okay. Ayun, maraming salamat po kay ASEC Genevieve, ASEC Bebang Velicaria Guevara ng Department of Agriculture. Good luck po
sa mga darating na buwan dahil nga sa El Nino, Oo, sana epekto nga, ng El Nino. Enough yung preparation nila, sinabi nga Opo. nila. Maraming salamat po sa Department of Agriculture.